Pag sinabi kong pamahiin, ay nako, kadaming ganyan sa Pinoy. Pustahan tayo, kapag nagbigay ako ng example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito. Lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Anong mga pamahiin? Dami. Ikot ang plato pag aalis siya. Tingnan nyo, tumawa pa nga kayo. Tanong, ano ba mas malakas? Espiritu Santo o inikot na plato? Ano po? Inikot na plato? Bakit may ikot yung plato? Eh di pagdasal mo, na wala mangyari. Diba? Ano naman kinalaman ng inikot na plato sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay na umalis? Sabihin mo kay Our Lady of Peace and Good Voyage, gabayan niyo siya nang siya'y makarating uli sa bahay ng masaya at mapayapa. Hindi yung plato. Walang gagawin yon. Okay? Ano pa? Huwag daw siyang pagliligpitan kaya siya hindi makapag-asawa. Tanggapin mo na, pangit ka talaga. Joke. Joke lang. Okay? Hindi naman totoo yun eh. Lalo pag may namatay, no? Sure ball to. Ang dami, meron tayong burulan dito. Nako, baka nga sa dinami-dami na rin ang pinuntahan ni Father Manjo na patay, wala pang naghatid sa kanya sa sasakyan. Diba? Kasi bawal daw maghatid. Bawal kumuha ng pagkain galing sa burol. Alam nyo, kaya lang po bawal magdala ng pagkain galing sa burol, marami pang dadating. Huwag kang kumuha dyan at mag-uwi. 5 araw pa ibuburol. Pero dami nating pamahiin. No? Halimbawa, nanggaling kayo doon, meron kayong binisita. Pustahan, dadaan muna kayo sa McDo. Bakit? Tama, alam nyo? Pagpag. Mga kapatid, superstitions, occult beliefs go against the first commandment. Well, hindi ko ma-check kung pagkatapos nito ay iiwasan nyo na ang mga pamahiin. Pero bahala po kayo. Pero sana ikumpisal nyo. Sapagkat hindi totoo mga pamahiin na yan. Kung talaga nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, wala ang mga pamahiin na yan. Yung mga feng shui, bawal ang CR sa taulunan ng kama. Bawal ang magkatapat na pinto. Kalokohan. Ba't Father hindi ka naniniwala? Kasi sa Diyos lang ako naniniwala. At ang Diyos lagi nagbabantay sa atin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya nung na-assign po ako sa Nangka, Marikina, pinarenovate po yung kwarto ko. Lahat ng bawal sa feng shui, ginawa ko. Buhay pa ako. Yung CR ko nasa ulunan ng kama. May pintong magkatapat. Bawal daw yun sa feng shui eh. Wala akong pakialam. Sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay Diyos lamang. If you believe in God only, you will be protected. And you have to believe in the love of God and the power of God over the evil one. Kaya huminsan para tayo siraulo eh, no? Bakit? Kapag naglilibing, bago ilagay yung ihugos yung bangkay, pinapalukso muna yung mga bata sa ibabaw. Diba sa ilalim pa eh. Sabi sa akin ng isang funeral coordinator, kasi sumunod ako hanggang sa simenteryo eh. Kaibigan ko kasi yung kaibigan ko, tatay ng kaibigan ko namatay. So pagdating po namin doon, I gave the last prayers. At bago po inilibing, bago ibinaba, tinanong ako nung coordinator, no? Bumulong pa eh, Father, puputuli na ba yung rosaryuhan? Sabi ko, bakit po? Kasi parang wala nang sumunod. Sabi ko, imposible naman ang walang sumunod dyan. May susunod talaga dyan. Anong gusto mo? Yung mga kamag-anak, 300 years old na? Hindi pa rin nasusundan? Kapuputol mo ng rosaryuhan? Sabi ko sa kanya, alam mo yung trabaho mo, okay sana, pero huwag ka maniwala ron.
sapagkat hindi totoo yun. Ewan ko natuto siya. Pero pamahiin yun eh. No? Well, it's up to you. Take it or leave it. But what I am saying is this. Kapag ginawa nyo ito, prone na kayo sa affliction ng diablo. And that's a good news for you. If you continue to do this. Take it or leave it. Ang mahalaga, pinaalam ko sa inyo ngayon. Okay? At pangalawa, huli, sa number 3, hindi mo man inimbitahan, pinadala naman sa'yo. At ang mga tinatablan ay yung dati ng open dahil siya'y nagpapasok sa diablo. Kita niyo yung connectedness? Dahil ikaw ay nag-imbita, naging bukas ka, anuman ngayon ang ipadala sa'yo, tatamaan ka. Now you are prone to any demon that will be sent to you. Paano yun? By way of what? Witchcraft. And there are people in this world, in this country, in this part of the Philippines, in our diocese, na may mga kakayahang mangkulam. Kumain na kayo? Anong kulam nyo? Ulam ba yun? So ingat po sa mga makakalaban ha. Baka may kakayahan sa witchcraft. Tapos hindi kayo protected. Tapos kamata ka. Dapat protected ha. Father, paano po ipoprotektahan sarili ko? Ay, madaling-madali lang. Naniwala kayo, madaling-madali lang. Naniniwala kayo, madali lang? Ha? Father, paano ko po protektahan sarili ko? Dalawa lang. Are you listening? Magsimba ka at mangumanyon at mangumpisal ka. Ay, ayoko na. Well, take it or leave it. Kaya ako bilang exorcist, nangungumpisal ako at least buwan-buwan. That's my protection. Nagmimisa naman ako araw-araw halos. Minsan nakakaligtaan ko eh. Lalo pag nasa bakasyon, di ko nadala yung maskit ko. Okay? But you have to be protected. Go to confession. Go to Mass. Receive communion. Say your daily prayers. Protect yourselves. That's it. Simple lang, no? Simple nga ba? Next. Curses. Hindi man tayo lahat marunong mangkulam, pero lahat kayo may kakayahang sumumpa ng kapwa. Tandaan niyo yan. You can curse anyone, but you should not do that because it's like sending the devil to the person. And once the person is not protected, they will be hit by the curse. But, listen carefully. If you curse someone and that someone is protected, your curse will go back to you. Either way, protected man siya o hindi, tatamaan ka rin. Doble nga lang pag protektado siya. Kaya yung mga simpleng sasabihin mo, mamatay ka na sana, that's a curse. Bawiin mo yon. Sa harap ng Adoration Chapel, pumunta ka ron. Sabihin mo, Lord, binabawi ko na yung binitawan ko salita in front of the Blessed Sacrament. Binabawi ko na po. Lalo't higit, kung ang curse ay nangyari sa loob ng pamilya, mas mabilis, mas masama, at doble pa. Don't curse a family member. It is double, worse, faster. Kaya yung mga nanay, nagalit sa anak, isinumpa, nako, matinding tama yon. Kapatid sa kapatid, matinding tama yon. At naniniwala ba kayo? Pare sa laiko, malupit din yun. Grabe. Pero may parusa po ang susumpa sa pari. Yeah, totoo yun. Kaya mahalin nyo si Ali at si Manjo. Bigyan nyo ng donation.
Sapagkat pag kinurse mo ang isang pari, hindi mo ikatutuwa ito. Hindi ka magtatagumpay. Alam ko, masasama kami. Hindi rin tama ang pamumuhay namin. Bastos din kami. Masama rin kaming tao. Minsan wala rin kaming galang. Kami rin ay masungit. Pero nasa Biblia, Psalm 105:15. Ulitin ko. Psalm 105:15. Do not touch my anointed ones. To my prophets, do no harm. Hindi po ito pananakot Yan nakalagay sa Bible. Okay? Kasi po yung pare, pinili yan kahit papaano. Kahit masama yan. Kahit masama kami. Evil eye. Do you know this? Sa madaling sabi, usog. Usog. Yung pag masakit pa yung silya, masikip yung upuan, usog. Para may ibang makaupo. Mga tinitingnan lang na gano'n, no? Sinasaktan lang tiyan, usog. Totoo yan. Totoo yan. It's a form of a curse. But in the form of a, para bagang evil spirit being sent to the person. Evil eye. Balis. Di ba? And finally, spells. Mga bulong. Sikat to sa Quiapo. Gayuma. Alam niyo yung gayuma? Masakit to sa tuhod. Rayuma ba yun? Mali. Okay, gayuma. Okay? So ito po yung mga pamamaraan kung paano ang diablo pinadadala. So para hindi ka tamaan nito, be protected. Sinabi ko na naman kung ano yung protection, di ba? Pananalangin, pangungumpisal, pagsisimba, pangungumunyon, saka maging mabait ka sa kapwa. Okay? Hindi ka tatablan. Pag tinablan ka, baka kasi kung ano ginagawa mo. Now, tapusin na natin. Hindi na ako aabot ng 12. Sino makakampi? Okay lang, malaman nyo ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus, so powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother, Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niyo yan. Kita nyo nga yung drawing ni Amarsolo. Parang yan lang yata yung ni Mary na merong talagang diablo sa ilalim. No? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ng lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next, alam niyo po, sa ating buhay bilang Kristiyano, Katoliko, meron tayong mga tinatakbuhan na santo sa isang partikular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Cobrador. Labrador. Cobrador tuloy. Tama, no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. Sino? Antonio de Praga. De Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course, ang aming parokya. Di ba, no? Sa bawat pangangailangan, may particular na santo.
At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Cassia. Okay? Si Santa Rita de Cassia, manalangin kayo sa kanya kapag yung damit hindi na kasya. At yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, hindi ko alam kung alam nila Manjo ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obese. Mga sobrang taba. Yeah, San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. So, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint, you can ask anything, everything. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito, sa santong ito, kahit ano, pwede mong hilingin. And that is St. Joseph. Okay? Kahit ano. And I'm proud to tell you, I'm a spoiled brat to St. Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mamang ito, binigay. Kaya tinatakbuhan ko yan kapag merong exorcism. The terror of demons. Okay? Of course, St. Michael. Sa exorcism to liberation. Kabisado niyo St. Michael prayer? Okay, good. Sure? Tagalog, Latin, English? Okay. Alam niyo, St. Michael, madalas kong gamitin to Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag I am caught in traffic at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to St. Michael. At alam niyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. Mali. Alam niyo, may nangyari ng ganun Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ko, yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako doon sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, natatraffic ako Tsaka may aberya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam niyo kung bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko. Si Rock nandoon, ako umalis. Sabi ko, Pards, ba't nandiyan ka? Dito usapan natin Sabi ko, ginulo na naman tayo ako. No? So, bumalik ako, doon na nagka-aberya. But with the help of St. Michael, nakaraos naman. Sino pa? Kilala niyo yan. Lakas niyan. Sino pa? Siyempre. Huwag niyo kakalimutan yan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa, Gemma Galgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo, matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang Hindi ko naman kailangan sabihin ng buhay nila Catherine of Siena. Lalo na ito, Teresa of Avila. Anthony of the Desert. Parokya sa Town and Country. Bago, kay Father Roy Crucero. San Antonio Abad. Siya yun. Ito, favorite ko. Of course. Benedictine medal. Sino may suot? Good. Lunukin nyo. At sabihin nyo, Darna. Saint Benedict malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Eto. Guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. Kung sino pa man yan. They are more than willing to help us
than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yun para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maari hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo, na may debosyon sa Kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yun na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amorth, exorcist ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si Saint Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si Saint Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya, Gabriel. Get the point? So if you are praying to Saint Therese of the Child Jesus, if you are praying to Saint Anthony of Padua, if you are praying to Saint Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion because they are your warriors for spiritual warfare. Diba may iba kayong mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Matindi rin yan. Kaya huwag nyo ititigil ang pananalangin sa kanila. Sino pa ako santo nyo? Santa Mesa. Patampaan nun. Mga bata, Santa Claus. Sino pa? Meron pa ba? Wala na. Number 5, and finally, ay salamat, natapos din. Woo! Paano tayo mananalo? Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinicturean nyo na? O ulitin nyo yung picture. Wrong. Mali yan. Hindi totoo na wag mong galawin ng diablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo. If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon, and this will make you happy. After this, you are all targets of the devil. Yes. Be proud. Be proud. Sapagkat ang ginagambala ng diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka pa tatargetin? Sa kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Ngayon, natuto ka pa, lumaban ka. Fight for the people at home. Ikaw yung umatende, pasensya ka. In-invite ako pasensya kayo. Handa na kayong lumaban. Tama? So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield Ano? Simple lang, di ba? Dasal, kumpisal, mabuting asal, misa, komunyon. Shield yun. Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, bebless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S, salt. Ito po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan Wag kayo magdadagdag ng kung ano pa man. Wala ritong bawang tsaka buntot page, Mga kasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood ninyo ng shake, rattle, and roll yan. Exercise blessed salt. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners. Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw binabangungot minsan, kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi yung panaginip mo, 3 kilo, kainin mo. Di naman. Kurot lang. Kain. Dasal. Saint Michael, kay Maria, Angel of God. Yan ang mga dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. Salt. It should be exorcised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Preferably, tubig na naiinom. Exorcise blessed.
How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukin mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yon. Yeah. May magpapabless ng water? Okay. Water. Next. Oil. Exercise blessed oil. Okay? Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto, noo ng mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay ninyo. Lagyan nyo yung bahay nyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag-i-impake na ang biyanan mo. Hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. Buti na lang, wala akong biyanan. Okay, yun ang oil, ha? Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon nito, ha? It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at tubig na nasa isang cloth. The skin of Saint Anthony of Padua, part of the body of Saint Gemma Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of Saint Michael where he appeared. So, ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayong mag-alala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yon. Hindi. D. Ito yung sinasabi ko po, na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahe ng mga banal sa tahanan. Imahe ng mga anghel. 3 lang na pangalan. Imahe ng Mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Jesus sa bahay nyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Niño, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga Santo Niño ha, na mga counterfeit. Ibig sabihin, pati po yung mga Santo Niño, pinapakialaman ng diablo yan. Alam niyo po yung Santo Niño de la Suerte? Yung paanan na Santo Niño, may mga pera. Superstitious yun, huwag ganun. Mas safe po kung titingnan niyo po yung Santo Niño na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito po ang mga ilan sa pinapayagan ng simbahan lang. Of course, candles. Exorcise blessed candles. Incense. Hindi po yung pang-inchik ha. Alam niyo yung mga pula. Hindi yun ha. Superstitious yun. New Age yun. Ito, insenso ng simbahan. Ayan. Do you have that? Nakita niyo yung likod, may mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusot niyan. Yan, 2 medalya na pinapayagan ng simbahan, ha? Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, siyempre. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman kung kayo Katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryuhan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Di ba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang, sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong gumagahama namin.
Do you have Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? Malikabok? Yes, no. Sabi ko na, hindi binabasa eh. Dalawa lang naman ho ang Bible eh. Malikabok para sa Katoliko at amoy kilikili para sa born again. Sila, kinakaipit dito yun. Sa atin, malikabok. Bell. Ako po, mula nung nag-exorcist 10 years ago, tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exorcised blessed bell. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi hindi lang ito pangtawag ng tao, pangtaboy din to ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tunog na bell, naaasiwa ka, mag-isip-isip ka. Tumutunog ba bell dito? Yung mga malapit dito, baka nasabi, lakas naman ng bell na yun. Eh, tingnan mo, baka diablo ka. And of course, the crucifix. Wag na wag mawawala sana sa tahanan ng isang Katoliko, Kristiyano, ang crucifix. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa tuwing makikita mo ang crucifix, ito sana ay magpaalala ng iyong halaga. That is your tag price. What do you mean, Father? Di ba yung mga items sa grocery, may tag price yan eh. Ito ang kanyang halaga. Pero ikaw, yung banal na krus, ganyan kakahalaga. Sapagkat isang Diyos ang namatay para sa iyo. That's how precious you are. No? You get that? And so, the mission of every exorcism ministry is only one thing. Ano? Sumikat yung exorcist? Hindi. Ano? Na yung na-possess ay sabihin nating o na-oppress, na-infest, for a time, pumunta lang doon para siya gumaling pansamantala? Hindi. The mission is this, to lead the victim back to God. Not to draw the person to the exorcist, but to lead that person back to God. Kasi, kaya na-afflict, kaya na-infest, kaya na-oppress, kaya na-obsess, kaya na-possess, kasi nawalay ang landas niya sa Diyos. Kailangan bumalik. At yan ang pakay ng exorcism ministry. Amen? And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon. Salve Satana, non puoi suonare mi chi vana, sul mala quelli va, e te venera biba.